Good evening mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at happy Sabbath no sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na tayo po ay kanyang iningatan sa buong linggo at nakarating po tayo muli no nitong another Sabbath closer to the second coming of Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, dito po tayo no sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at bago po tayo dadako no sa ating pag-aaralan, mga kapatid, nais ko pong anyayahan ang bawat isa no na sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa buong linggo na kami po ay iyong prinotektahan hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pahintulutan niyo po ng banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa bawat isa sa amin upang maintindihan namin at maisa buhay ang iyong kalooban po sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo din po ang aming mga viewers na ito po ay kanila pong maintindihan at wala po kaming magagawa sa aming sarili, Ama. Kaya kami po ay umaasa sa iyong pangako sa bawat isa sa amin. At ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po namin matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome no, dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At this time, no, mga kapatid, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo no, sa next chapter of Daniel. So nakita po natin nung nakaraang episode po natin, mga kapatid, uh, na na fall no or nahulog po yung kingdom of Babylon no, hindi po sila nag-endure as a kingdom, at nakita po natin that it was during the time of King Belshazzar no, na sila po ay naglapastangan sa Panginoon, binastos po nila yung Panginoon, at sa halip no, na purihin po nila yung Panginoon ay sila po ay nagsamba no, sa mga hindi totoong Diyos. At ito'y nagbigay daan, mga kapatid, na binigyan po sila ng judgment ng Panginoon to that point no na sila po ay binigay doon po sa next kingdom, which is the Persians, no? The Medes and the Persians. So nakita na po natin, mga kapatid, no, ang pagkasunod-sunod po sa kingdom. We have two kingdoms mentioned already, and it was the kingdom of Babylon, which is the head, and then yung breast no at saka yung kamay, mga kapatid, ay ang kingdom ng Medes and Persians. So titingnan natin ngayon, mga kapatid, ang pangyayari no ng naitalang karanasan ni Daniel no in the book of Daniel chapter 6 no. So dito po natin makikita, mga kapatid, ang tinatawag no na pagpapatupad no ng isang batas na laban po sa pagsamba no sa Diyos. So titingnan po natin, mga kapatid, kung ano bang mga pangyayari dito, ano ba yung mga measures no or ang mga ginawa po ng Kingdom of Persia patungkol no sa gawain po ng Panginoon or sa bayan po ng Panginoon. So babasahin po natin, mga kapatid, yung mga nakasulat no in Daniel 2 verse 6. So sabi po dito, it pleased Darius to set over the kingdoms the 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these three presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. So nakita po natin dito, mga kapatid, no, ayon po sa ating binasa, na
during po sa time ni King Darius ay ang kanya pong pinagkatiwalaan ay si Daniel, no? Pagkat siya po ay magaling magtrabaho, no? Hindi po makitaan ng kamalian si Daniel, mga kapatid. Hindi po siya makitaan ng pangungurakot, hindi po siya nakitaan ng isa pong pandaraya. Wala pong makitang mali sa kanyang ginagawa, mga kapatid. Kaya minabuti, no, ni King Darius na siya po ay piliin na maging chief, no, over the whole realm, no, so sa buong kaharian ng Persia. So makikita po natin dito, mga kapatid, na binigyang favor si Daniel hindi lamang sa time, no, ni King Nebuchadnezzar, ngunit dito po, no, sa time po ng Kingdom of Babylon, na kung saan ang Diyos mismo, no, ang nagbigay daan na siya ay makasumpong, no, ng kabutihan at pagmamahal ng mga hari na nakaupo sa imperyo. Daniel 6 verse 4, sabi po dito, "Then the princes and presidents and princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him." Ito po yung napakaganda pong record ni Daniel, mga kapatid, mga kaibigan, na sa kanya pong paglilingkod sa hari, hinanapan po siya ng butas, no? Hinanapan po siya ng mali ng mga important person din, no, in the kingdom of Persia. Ngunit hindi talaga nila mahanapan, mga kapatid. Hinanapan po siya ng kung ano mang error, no, sa kanyang mga gawain upang maging rason na siya po ay parusahan. Ngunit wala po talaga nakikita na pwedeng i-accuse, no, sa kay Daniel. Kaya in verse 5, mga kapatid, sabi po dito, "Then said these men, we shall not find any occasion against Daniel except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever." So, dahil wala po silang mahanap, mga kapatid, na kamalian sa pamamalakad at sa trabaho po ni Daniel, mga kapatid, yung kanyang pagiging loyal po sa Panginoon, yung pagiging tapat niya sa Panginoon, yun po ang gagamitin nila bilang instrumento, no, na magkaroon, no, ng batas laban po sa kay Daniel at siya po ay maidiin, maalis sa kanyang pwesto. No? At makikita po natin dito, mga kapatid, na sila po ay nag-assemble, nagtipon-tipon po sila sa kay King Darius at kinausap po nila si King Darius, mga kapatid. At sabi po dito in Daniel 6 verse 7, "All the presidents of the kingdom and the governors and the princes and the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions." Kung maalala nyo po, mga kapatid, mga kaibigan, sa binasa po natin dati in Psalms 94, na ito pong tinatawag na throne of iniquity or kaharian po ng kasamaan, kaharian po ng kasalanan. Sila po ay gumagawa po ng mga batas, no? They establish mischief by law. Gumagawa po sila ng batas sa kanila pong kalukuhan. At kanila pong kinukundina yung mga innocent blood, no? Those who live righteously, yung mga namumuhay po sa katuwiran. Ginagawan po nila ng batas, no, laban po sa mga taong ito upang sila po ay maidiin. Makita po natin dito, mga kapatid, this is the characteristics of the throne of iniquity, mga kapatid.
it was manifested in the time of Babylon. Kung naalala po natin, na gumawa din po sila. Kalukuhan, no? Kalukuhan po 'yun. Yung pagsamba po, gumawa ng image na gawa sa gold na para sambahin. Kalukuhan po 'yun, mga kapatid. With the pain of death and the punishment of death. Kalukuhan po 'yun. At ngayon, in the next kingdom of the kingdom of Persia, mga kapatid, nagtipon-tipon na naman sila kasi wala sila pong nahanap na kadahilanan upang idiin po si Daniel. Kaya gumawa po sila ng batas, no? Batas laban sa kabutihan. Isa pong kalokohan, mga kapatid, na kung sino man ang hindi sasamba or yung sasamba sa ibang Diyos, no, maliban sa hari, for 30 days, siya po ay paparusahan at itatapon sa den of lions, no? So makikita po natin dito, mga kapatid, kung gaano, no, ka walang kabuluhan ito pong mga batas na ito na naglalayon, no, na ikundina, naglalayon na sirain yung mga namumuhay po sa katuwiran. At ito po, no, ang karakteristik po ng tinatawag na throne of iniquity. Verse 8 to 9, sabi po dito, Now, O King, establish the decree and sign the writing that it may not be changed, according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed and the writing and the decree. So isipin niyo, mga kapatid, no? Tingnan niyo po. Sila po yung nag-draft ng batas na may intensyon na sirain, no, or kondinahin itong si Daniel. Si Daniel talaga yung kanila pong target at kanila pong flinater, no? Parang binobola-bola po nila yung hari na pasambahin lahat ng tao for 30 days doon sa hari. At binigyan po ito at ng decree, no? It serves as a decree ng Persia. At alam niyo po yung kaugalian po ng Persians, mga kapatid, no? They are very firm, no, to the laws that they are implementing. Alam niyo po na pag sila po ay merong batas na na-decree, hindi na po yan pwedeng bawiin. Kahit yung king mismo, hindi po pwedeng bumawi doon sa batas kapag ito po ay na-sign, no, nalagyan na po ng silyo, no, na especially with his ring or with the mark of his authority. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin dito na isa pong kalokohan na batas, no? Wala pong kabuluhan. Namumuhay po si Daniel ng matuwid. Namumuhay po si Daniel na kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon, ngunit hinanapan po nila ng batas na kung saan si Daniel ay madiin, no? So makita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na isa pong batas, no, na sinubok na ipatupad nitong king ng Persia or the kingdom of Persia in the time of Daniel, mga kapatid, na talagang tinarget itong si Daniel. Daniel 6 verse 10, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So ang ginawa po ni Daniel, mga kapatid, nung narinig niya po, no, ang balitang ito na nagkaroon po ng batas na wala pong ibang sasambahin maliban po sa hari, tumungo po si Daniel sa kanyang bahay. Binuksan niya po yung kanyang bintana at doon po siya, no, nagdasal po siya sa Panginoon kagaya po ng kanyang nakaugalian 3 times, no? At nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na sa panahon po na ito ay nakasubaybay na po yung mga nagpaplano, no, na siya po ay kondinahin.
Verse 11, then these men assembled and found Daniel praying and make supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days save thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and Persians which altereth not. No? Kahit yung king po mga kapatid, hindi niya po na malayan, hindi niya po na-detect nung una kung ano talaga yung motibo ng mga counselors, ng mga presidents, ng mga uh, naghahanap no, ng paraan na si Daniel ay maalis sa kanyang pwesto. At makikita po natin dito mga kapatid na pinaalala po nila sa hari ang patungkol po sa batas na kanila pong pinatupad. At sabi po dito in Daniel 6 verse 13, then answered they and said before the king, that Daniel which is of the children of captivity of Judah regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. So nakita niyo po mga kapatid, na nakahanap po sila ng butas, nakahanap po sila ng rason na parusahan itong si Daniel mga kapatid. Hindi dahil siya ay nagkamali, hindi dahil siya ay namumuhay sa buhay na hindi matapat sa Panginoon, kundi dahil po sa kalokohan ng mga nagsasamba sa hindi totoong Diyos. Gusto po nilang maalis, no? Masakit sa kanilang mata, masakit po sa kanilang damdamin itong si Daniel mga kapatid na namumuhay ng sang-ayon sa Panginoon, nagtatrabaho ng napakapulido, walang bahid ng anumang korupsyon. At nakita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na sinumbong na po siya no, ng mga subordinates niya doon po sa hari. At sabi po dito, Daniel 6 verse 14, then the king, when he heard these words, was sore displeased of himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nakita niyo po no, na ito pong si Darius, na-realize niya, naintindihan niya sa time na iyon na ang pakay talaga no, ng mga counselors, ng mga nasa pwesto sa government during that time, no, ay itong si Daniel na gusto nilang paalisin sa pwesto si Daniel, gusto nilang parusahan si Daniel. At alam po natin, no, kagaya ng ating binasa kanina, na si Daniel, ang nag-appoint po sa kanya ay yung hari. Kaya naintindihan po ng hari na niloko siya, nilinlang siya ng mga tao upang maparusahan itong si Daniel na kanyang binigyan ng authority over no, the wise man
Patawad po mga kapatid, nagkaroon po tayo ng kunting technical difficulties, no? At salamat po sa Panginoon at naibalik po, no, ng ating ang atin pong signal at hopefully, no, ipagdasal niyo po na tayo po ay makapagpatuloy, no, ng pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, no, nakikita po natin na sa time na ito ay talagang hinangad, no, ng mga tao na especially for those who are serving the king, no, during this time of the Persian Empire, na maparusahan itong si Daniel, no? Pero siya po ay minahal po ng king at naghanap po ng paraan ng king, no, na mailigtas itong si Daniel mula sa kaparusahan na nais na gawin, no, ng mga Persians, no? Kaya po sila po, no, ay kaya po yung mga tao during this time, mga kapatid, no, yung mga naghahangad na maparusahan itong si Daniel, nais po nila, no, na talagang mapatupad ang parusang ito, pero nakita, no, ng hari, na-realize po ng hari na ang kanila pong plano ay talagang para sa kay Daniel, mga kapatid. Naging malinaw po sa king, no, na itong plano na ito ay laban sa kay Daniel. Mababasa po natin dito verse 15, mga kapatid. Then these men assembled unto the king and said unto the king, O king, that the law of the Medes and Persians, that no decree nor statute which the king establisheth may be changed. So sinabi po nila, no, sa hari na ang batas, no, ng Medes and Persians ay kung ito'y na-decree na ay hindi na po ito pwedeng baguhin, no? Kaya po nakita po natin na talagang sinika po nila, pinaalalahanan nila si Darius na hindi ito pwedeng baguhin kasi sinika po ni Darius na iligtas itong si Daniel. Ngunit makikita po natin, mga kapatid, Daniel 6 verse 16, Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the lion's den. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. No? So, binilina na lang ni King Darius itong si Daniel na ang Diyos na yung sinasamba ang magliligtas sa iyo, no? At makita po natin, mga kapatid, na sa kasunod po nito na verse, sabi po dito, verse 17 hanggang 18, And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. So, nilagyan po nila ng bato, nilagyan po nila ng seal, mga kapatid, nilagyan po nila ng tanda upang makita talaga at ma-realize, no, ng king na totoo, no, yung talagang plano po ng Panginoon para po sa kay Daniel. Kaya nakita po natin dito na wala pong makapag-alter noon, mga kapatid. Wala pong pwedeng magbago noon pagkat ito, no, ay may tanda na mula po sa hari. Verse 18, Then the king went to his palace and passed the night fasting
neither were instruments of music brought before him, and his sleep went out from him. So talagang nalungkot si King Darius, mga kapatid. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ayaw niya ring makarinig ng music, no? During that time, mga kapatid, mga kaibigan, dahil nga sa pangyayari na na-realize niya na yung kalokohan, nalinlang siya ng kanyang mga counselors, na nakagawa siya ng isang careless, no, na batas na nagpahamak sa kanyang kaibigan na si Daniel. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, no, sa kay King Darius, no, Daniel 6 verse 19 to 20. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came into the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Kaya tinawag niya po si Daniel, mga kapatid, kung siya ba ay niligtas ng Diyos. At nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na sabi po dito sa verse 21, Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, and they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Inasahan po, no, ng mga tao, inasahan po ng mga counselors, ng mga presidents, na itong si Daniel ay patay na, mga kapatid. Ngunit sumagot po si Daniel na binantayan po siya ng Panginoon. Hindi po siya napahamak, no? Pagkat nandun po yung mga angels, mga kapatid, mga kaibigan, na nakabantay po sa kay Daniel. At nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na niligtas po itong si Daniel, no? Niligtas po siya ng Panginoon. Niligtas po siya mula po sa kapahamakan. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, nakita po ni King Darius, no, na siya ay sumasamba, no, sa totoong Diyos. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na darating po, no? Kasi ito po ay nangyari sa kanilang kapanahunan, darating din po sa ating kapanahunan, mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong mga tao na maghahangad na parusahan ang lahat ng sumasamba po sa Panginoon, at sila po, no, ay maghahanap ng paraan, mga kapatid, mga kaibigan, na parusahan yung sumasamba sa totoong Diyos. Ngunit kagaya po ni Daniel, mga kapatid, ililigtas din po ng Panginoon ang kanyang bayan sang-ayon po sa kanyang kalooban. Daniel 6:23, Then the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. So makita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na inutos ng hari, no, na kunin si Daniel palabas po, no, sa den of lions, upang siya po, no, ay makuha doon, no, sa loob. At siya po ay nakita, sinuri po siya ng hari at nakita po na wala pong kahit anong gasgas, no, or galos sa kanya, na isang pagpapahayag, no, na siya ay talagang niligtas ng Panginoon. Daniel 6 verse 24, And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and cast them into the den of lions. Them, their children, and their wives, and the lions had mastery over them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den.
So, bumaliktad po yung batas, mga kapatid, mga kaibigan. Yung nagpatapon sa kay Daniel, inutos po ng hari na sila po ay itapon kasama po ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, itapon doon sa den of lions. At ayon po sa nakasulat dito, mga kapatid, sa atin pong binasa, Daniel 6:24, hindi pa po sila umabot, no, doon po sa ilalim, ay kinain na po sila ng lions, nagkalasog-lasog na po yung kanilang katawan, no? Their bones, no? Ang lions po ay nag-break ng lahat ng kanilang bones in pieces or ever they came at the bottom of the den. Hindi po sila nakaabot, yung iba hindi po nakaabot sa ilalim po ng den, inubos po sila, no? Pinaglasog-lasog sila ng mga lions, mga kapatid. Nakita nyo dito, mga kapatid, ang isa pong pattern ng parusa, no, ng Panginoon, mga kapatid. Na yung mga naghahangad na parusahan yung bayan ng Panginoon, yun pong gumagawa ng mga batas laban po sa bayan ng Panginoon. Babaliktad po sa kanila yung batas, mga kapatid. Babalik po sa kanila, they will they will fall in their own snare, no? Kaya po nakita niyo po ito, ang lahat ng mga nag-akusa sa kay Daniel, mga kapatid, at nagpatapon sa kanya, hindi lang po sila, nadamay po yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, no, dahil po sa kanilang kalokohan, no? Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, sa kasunod po, no, in Daniel 6 verse 25, then King Darius wrote unto all the people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. So kinilala po, no, ni King Darius, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos na may kakayahan na magligtas ng kanyang lingkod, no, sa kabila po ng pagsisikap ng kaaway na siya'y mapahamak. Daniel 6 verse 27 to 28, he delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin dito na dalawa na pong kingdom ang binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na siya'y kilalanin. At itong si Darius, mga kapatid, ay kinilala niya rin po ang Panginoon. Pati itong si Cyrus, mga kapatid, no? Kagaya nga po ng ating binasa nung nakaraang episode, mga kapatid, tungkol po, no, sa fall of Babylon. Nakita po natin na hindi pa po pinanganak si Cyrus. Siya ay inappoint na po ng Panginoon sa isang napaka-importanteng gawain, mga kapatid. At makikita po natin sa susunod po natin na mga pag-aaral, mga kapatid, patungkol po sa kingdoms, no, ng mga binigyan ng Panginoon na pagkakataon na makilala siya. Titingnan po natin kung paano po sila nag-response, no, sa panawagan po ng Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At pasensya na po na meron tayong technical difficulty earlier. At isa po dito sa na-disable, mga kapatid, nung bumalik na po ay hindi ko po pakita itong sa camera. But in spite of that, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, no, na hanggang sa ngayon na kapag natapos po natin yung pag-aaral natin in Daniel 6, mga kapatid. At sa susunod, no, pag-aaralan po natin, mga kapatid, napakaganda po, Daniel 7. No, it is about the dream of Daniel, mga kapatid.
na atin pong makikita in detail kung ano ba yung mga kingdoms, ano ba yung mga characteristics ng mga kingdom na susunod po, no, sa Kingdom of Babylon and the Kingdom of Medes and Persians. At meron pa tayong much detail, mga kapatid, na picture, no, na ibibigay po in Daniel 7. Pagkatapos po nitong Daniel 7, mga kapatid, ay atin pong titingnan, i-compare po natin, no, yung sa Daniel 2 and Daniel 7, one by one, the details for each kingdom, mga kapatid, kung ano yung layunin ng Panginoon, ano yung kanyang kalooban sa mga panahon na ito na binigay niya po, no, sa mga hari. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo po, no, ito pong kaharian po ng Panginoon ay pinasapasa ng mga pagans, but it will go back to the hands of Jesus, mga kapatid, as we have seen, no, na all these kingdoms will be destroyed with that stone, no, na tumama po doon sa image ng doon sa Daniel 2, at ang lahat po ay sinira po, at God will set up a kingdom that will endure forever and ever. Muli po, mga kapatid, maraming salamat, at bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isang dalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa karanasan ni Daniel na nagbigay po sa amin ng inspirasyon na kung kami po ay mamumuhay sang-ayon sa iyong kalooban, kayo po ay aming maasahan na magligtas po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang amin pong pananampalataya, ang aming pagtitiwala po sa inyo ay mas lalago pa, at mas maging matibay, na kami po ay hindi po magapi ng kaaway. Tulungan niyo din po ang mga viewers, kasama po ang kanilang pamilya, kung sa anumang sitwasyon sila naroon ngayon, Panginoon. Kayo po ang mag-bless sa bawat isa, magbigay po ng kapayapaan, magbigkis po sa panali ng pag-ibig. At sa gabi pong ito, Panginoon, ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Ingatan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng mahimbing na tulog, na kami po ay makagising sa umaga na muli pong magpapasalamat sa inyo. Itong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. And may the Lord bless us all, no, sa atin pong especially, no, this very Sabbath, mga kapatid, na tayo po ay magbibigay puri at pasalamat po sa Panginoon sa araw na ito. At once again, good evening po sa ating lahat, and purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.